Mga kababayan, matapos ang insidente doon sa Pasabong sa loob ng North Cemetery, may sumunod na nag-viral na video na may nagbo-boxing. Mayroon ba kayo, Jet, picture? Nagbo-boxing sa Pier 2 sa Parola, Barangay 20. Nakuha ko po, may isa pong concerned citizen na nagbigay sa akin ng video, and immediately, nung nakuha ko kagabi, I asked General Miranda through Major Ibay to get all those barangay officials to explain, those involved in the area or authorities in the area, the chairman at saka yung 7 kagawad at yung XO. Pinagpaliwanag po natin sila agad. At sila po ay maaaring maharap sa kasong administratibo sa dala ng kanilang kapabayan. Ngayon, mga kababayan, hindi po nagtapos yung boxing. Nahuli na rin po pala natin yung pasimuno ng boxing, alias Gigi. Ngayon po ay nasa poder na siya ng Manila Police District. Siya po ay kakasuhan din ng mga paglabag, executive order, bayanihan law, and all other existing laws with regard to our situation. Patong-patong po ang kasong kakaharapin nila. Na we want to show you na hindi po biro itong sitwasyon natin. Marami na pong nagsasakripisyo. Marami na pong hirap na hirap. O hindi pa ho dyan nagtapos. Kanina na naman. May nagbingo ulit, parola ulit. Pakita mo, mayroon ka bang picture na nagbibingo? Nagbibingo, parang wala lang. Parang wala kayong Barangay 20, ayan. 3 buntis. 6 na babae. Matanda. Kala ko ba wala kayong pera? Ba't kayo nagagawa ng ganyan? Una, alam nyo may krisis. At ang naging dahilan ng krisis ay virus. At alam nyo yung virus nakakahawa dahil sa social interaction o pakikipagkwentuhan. Diba? Ang pamahalaan ninyo naman, nililingon naman kayo, binibigyan kayo ng diin. Lalo pa mga mahihirap nating kababayan, yung mga nakatira dyan. Tinitingnan kayo maigi ng pamahalaan. Pero parang yung pagpapahalaga ng pamahalaan, wala rin kayong pagpapahalaga sa inyong sarili. Lahat o yan, pinapapanagot natin sa mata ng batas. We really have to, we must have certainty in the city of Manila. Mga kababayan, marami sa mga taga-Parola, Barangay 20, gusto na maghanap buhay. Marami sa mga taga-Parola gusto nang pumasok sa trabaho. At yan, hindi lang yan nararamdaman ng taga-Parola. Marami sa taga-Maynila, pagod na, inip na, bugnot na, gusto na matapos ang krisis na ito. Marami sa atin nag-aalala. Pero marami rin sa atin na po-frustrate dala ng ilan natin mga kababayan na para bang kinikipit balikat na lamang itong sitwasyong ating dinaranas. Nawawala yung paggalang natin sa kapwa, pagmamalasakit sa isa't isa. Kailangan ba lagi kayong espesyal? Kailangan ba lagi kayong mahalaga? O mahalaga rin ang katatayuan ng inyong kapitbahay? O may halaga rin yung dinaranas at pakikiisa ng iba nating kapitbahay na higit na nakakarami sa atin? Kaya po mga kababayang, mga nanonood, umasa kayo na patuloy tayong
mamamahala at papatupad natin ang tama sa lungsod ng Maynila habang kinakaharap natin ang kasalukuyang krisis patungkol sa COVID-19. Ngayon, sa mga taga-parola, baka wala kayong ka-idea-idea. Humigit kumulang 200 ang PUI sa lugar ninyo. At patuloy na lumalago ito dala ng katatambay ninyo sa kalsada. Hindi pagsunod, basketball dito, basketball doon. Sabong dito, sabong doon. Boxing dito, boxing doon. Bingo rito, bingo doon. Bakit? May piyesta? Piyestang-piyesta. Hindi ko maintindihan. Nakiusap ako. Tinutupad naman ng gobyerno ang kanyang tungkulin. Personal paler na kung bumaba, nakikiusap. Ano pa ba ang hinihintay nyo sa amin para kayo ay makiisa at sumunod sa panawagan ng national government, local government? Alin pa ba sa inyo ang hindi nyo nauunawaan ang aming mga doktor, ang aming mga nurse, nagkakandamatay na dahil sila na-expose sa virus. Dahil yung dedikasyon nila na marisolba agad, mabigyan ng tama at kaukulang medical services yung mga pasyenteng dumarating sa kanilang ospital. Sila mismo ay naging biktima na rin. Marami na namatay na doktor. Marami na nagkasakit ng nurse. Alin pa ba ang hindi gigising sa inyong diwa na kapag patuloy niyong ginawa ang paglabag sa mga social distancing, quarantine, patuloy na mabubulunan ang ating mga ospital, at pag naubos ang ating nurse, naubos ang ating doktor, dala ng hindi tayo nagbabago ng ugali, wala na pong tutulong sa atin. Wala pong magagawa ang pera ng gobyerno. Wala pong magagawa ang sardinas. Wala pong magagawa ang karne norte, meatloaf at bigas sa problema nito. Ang problema natin ay usaping kalusugan. Hirap na ang lahat. Ilan pa ba ang kailangan masakripisyong buhay na pulis na nangamatay na, barangay official, lahat ng frontliners sa nakakasakit na. Ilan pa ho ang kailangan nyo marinig bago tayo magising sa kabigatan ng ating suliraning kinakarap. Yun po, hindi ko po maarok. Hindi ko po maintindihan. Alin pa ba ang pagkukulang ng pamahalaan matugunan? Ngayon, nagkakahiwa-hiwalay tayo. Dala ng binibigyan kayo ng diin ng pamahalaan, kayong mga mahihirap. Pero kayo rin na nagpapakita, marami sa inyo. Hindi lahat, pero marami sa inyo ang nagpapakita rin ng walang disiplina. Bakit natin binabaliwala yung sakripisyo ng ating mga kapitbahay? Hindi ko po maintindihan. Wala po akong maisagot sa inyo. Kung ano, kung gaano kataba ang utak ninyo ng mga lumalabag sa mga polisiya ng pamahalaan. Pagod na kayo. Hirap na kayo. Inip na kayo. Ugnot na kayo. Mananatili tayong ganito. Dahil, umaasa kayo
na magkaroon ng pagbabago? Bakit? Nagbago ka ba? Katulad ng sinabi ni Einstein, don't expect different things will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Sa Tagalog, huwag kang umasa na may bagong mangyayari sa iyo bukas kung wala ka namang bagong ginawa ngayon. Pareho pa rin ang resulta niya. Marami sa mga kababayan natin, mahirap, nakaangat sa buhay. Alam niyo bakit? Ang sekreto? Porsigido, disiplinado, may direksyon, hindi nagre-reklamo, nagsusumikap sa awa ng Diyos, nakaawon sa kanilang kinalaman. Hindi yumaman, pero lumuwag ang buhay. Pero marami rin sa atin, may ilan dyan, nakareklamo, wagas, pero tingnan ninyo mga kababayan. Pakita mo nga yung video. Tingnan ninyo. Parang piyesta lang, ano? Yan po ay sa Parola, Tondo, Barangay 20, Pier 2, isa may Negros Navigation. Nalulungkot ako mga kababayan kasi po yung mga nakikita nyo na yan, marami dyan, dayo lang dyan. Nagpunta sa Maynila, baka sakali. Kaya ko po nasasabing dayo lang sila. Diyan po ko lumaki sa lugar na yan. Noong araw ho, bubog at kusot lang yan ng San Miguel plant. Wala pa hong ICTSI, wala pang MIP. Yan po ay malambot na lupa ng araw. Diyan po kami nakatira. Tinamaan ho kami ng reblocking kaya napaalis ho kami. Hanggang sa nagpalipat-lipat na kami sa Tahimik, sa Santo Niño, sa Mabuhay, sa Sandico, sa Tagumpay, sa Kagitingan. Lahat, paikot-ikot lang ho kami sa dito. Hanggang sa natira kami sa Mabuhay. Pero bakit kami nung araw, pag may panawagan ng gobyerno, nasunod kami? Ito po hindi ko po maintindihan. Hindi ko po talaga. At mga kababayan, sila po ang marami natatanggap sa pamahalaan. Alam niyo po kung bakit. Galing po ko sa hirap eh. Alam ko po yung kalagayan nila. Mahirap po maging mahirap. At lalong mahirap maging mahirap kung may krisis pa. Patong-patong. Kaya ako naniniwala marami sa mga taga-Parola, gusto na nilang matapos ito. Para makabiyahe na yung kanilang tricycle, makabiyahe na yung kanilang kuliglig, makapasok na sila sa pagdadrive, makapasok na sila sa pabrika, makapasok na sila sa pier, makapasok na sila sa mga mall. Marami na pong gusto magtrabaho. Marami na pong gusto magtinda, mabuhay ng normal. Pero hindi yung mangyayari ito. E tingnan po ninyo. Kayo po ang lumugar. O ang sagot ng suspect na nahuli namin, nagkatuwaan lang daw sila. Ginagawa niyong katuwaan yung sitwasyon natin. Talipandas ka pala talaga. Yeah. Ngayon, nung nahuli natin yung alias Gigi, ngayon, may mga pending cases pa pala siya. Ang mabubulok na ho sa kulungan yun. Yung nagpasimuno po niya. Yan o ang mangyayari sa atin pare-pareho. Hindi ho tayo makakakita ng pagbabago kapag wala rin tayong bagong ginagawa sa sarili natin. Minsan maganda rin nung manalamin. Hindi natin kaaway kalaban ng gobyerno. Ang gobyerno ay itinatag. Binuo ng ating mga bayani. Nakitilang kanilang mga buhay. Sa pakikipaglaban, magkaroon tayo ng sarili nating pamahalaan na mamamahala sa ating mga kapwa Pilipino. Yun ang konsepto ng gobyerno. Maglingkod. Pero ang paglilingkod ng gobyerno ay kaagapay lang natin sa araw-araw nating buhay.
nagbibigay sa atin ng direksyon at mga polisiya. Pero ang ikauunlad ng tao ay nakasalalay sa kanya, base sa kanyang pagsisikap, pagpupursige, pagtsatsaga. Huwag natin iasa ang katagumpayan natin sa buhay sa gobyerno lamang. Hindi po. Hindi po lahat kami mabait. Hindi po perpekto ang gobyerno. Minsan may pagmamalabis ang gobyerno. Minsan may pagkukulang ang gobyerno. Totoo po yun. May mga mabubuting taong gobyerno, may mga walang yaring taong gobyerno. Pero hindi po tayo unique sa buong mundo. Ano mang uri at klase ng gobyerno, ganun din po. May mga magagaling, may mga hindi magagaling. May mga masama, may mga mabubuti. So kung iaasa natin ang iaasa sa gobyerno, ang pagbabago ng buhay natin para mapaunlad natin ang ating sarili, nagkakamali po kayo. Hindi po. Talagang ang katagumpayan ng tao ay ibinigay sa kanya ng Diyos ang pagkakataon. Lahat ng pagkakataon. Ang maganda lang kung ang gobyerno ay masino, kung ang gobyerno ay nagtatrabaho, kung ang gobyerno ay may malasakit na tunay, mas gagaang at mapataas ang antas ng pamumuhay ng tao. Yun ang trabaho ng gobyerno. Tingnan niyo po ang Singapore. Dati noong dekada 50, umeetsa sila sa kanal. Open pit. Kaliwat kanan din ang squatter sa Singapore. Pero dahil sa pakikisa ng tao at ang gobyerno may direksyon at sinunod ng tao yung direksyon ng gobyerno, tingnan niyo po sila ngayon. Dati wala silang sariling tubig. Naisip niyo na ba na isang bansa walang tubig? Pero hindi. Ngayon hindi nila problema. Kaya po, madalit salita mga kababayan. Anong uri pa ng salita ang kailangan marinig natin sa pamahalaan upang tayo sumunod? Hindi ko po alam. But be that as it may, I will not give up. We will not give up. Hindi po ako susuko. Hindi po kami susuko. Mahal ko po kayo. Pero ito yung uri ng pagmamahal na may kaakibat ng tunay na malasakit. Hindi malasakitan lang. Tunay na malasakit. At para maipakita ang tunay na malasakit, two-way ang relasyon. Ano naman ang mabibigay natin sa pamahalaan bilang mamamayan? Ano naman ang partisipasyon natin sa pamayanan at sa pamahalaan bilang mamamayan? Hindi po ako mapapagod. Hindi po ako magsasawa. Kahit na alam kong pagod na rin ang mga kawani ng pamahalaang lungsod, mga barangay officials, mga pulis, mga health workers. Huwag mong ipanalangin na mag-fail ang gobyerno. Pag nag-fail ang gobyerno, pag bumagsak ang gobyerno, lalo tayong mapapariwara. Gobyerno na lamang ang sandigan natin ngayon sa kinakaharap nating pandemic. Ito ay extraordinary crisis. Wala pong mga lathalain, libro o kasulatan na magbibigay ng giya at direksyon sa lahat ng leader para tamang tugunan ang bawat suliraning kaakibat ng pandemic na ito. Estados Unidos, dapat. Europa, dapat. Lahat ng matatayog na bansa, dapat. Ano pa kaya tayo?
Kung sila, lahat ng scientifico, meron sila, hindi nila marisolba. Tayo pa kaya? So walang presidente, vice president, secretary, senator, congressman, mayor, governor, police, o sino pa man, tao sa gobyerno, ang makakaresolba sa sitwasyon na ito hanggat hindi nagpa-participate ang tao. Kaya importante ang partisipasyon ng tao. Mahalaga dahil wala pa akong gamot. Hindi ako magsasawang magpaalala sa inyo. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo. Hindi kami magsasawa na mamahala sa inyo. Tutok din namin ang aming tungkulin. At sana, buong kababaang loob, gampanan nyo din ang inyong responsibilidad sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa iyong pamayanan, at sa iyong bansa bilang mamamayan.